Wala pa rin pong namamataang low pressure area sa loob at labas ng ating bansa. Ngunit patuloy pa rin po ang nararanasang malalakas na pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa nitong mga nagdaang araw kasabay pa ng paglamig ng panahon. Ano nga bang dahilan niyan at magtutuloy-tuloy ba ito hanggang linggo? Alamin natin kasama ang ating resident meteorologist, Weather Tito Alvin, na laging may panahon para sa iyo. Good morning, kapatid! Good morning, Mami Dims, at good morning mga kapatid. Ulat panahon na po tayo ngayong araw ng Lunes. Yes, Mami Dims, malakas nga yung ating amihan at dahil medyo malakas yung ating amihan, malakas din po or malawak ang epekto ng ating tinatawag na shear line. Ito pong shear line ang nagdadala ng malawakang pag-ulan sa malaking bahagi ng ating bansa, particularly sa ilang areas ng Visayas at Luzon. Samantalang itong areas naman ng Mindanao ay nagdadala po or pinapaulanan ng tinatawag nating easterlies. Dahil po sa ating easterlies, asahan po natin na mataas ang ating tsansa ng pag-ulan sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly dito po sa Zamboanga Peninsula. Kasama po dyan ang area ng Basilan, Sulu at Tawi-Tawi at posible po yung ating mga thunderstorms. Ang natitirang bahagi naman ng Mindanao, makakaasa naman tayo ng maaliwalas sa panahon at magiging maganda ang sikat ng araw. Pero again, possible po yung ating mga pag-ulan tuwing hapon at gabi. Maulap naman ang panahon natin sa malaking bahagi na po yan ng Visayas, kasama na po dyan ang Palawan, dulot ng ating tinatawag na shear line. At medyo mas mataas po o mas marami ang ating natatanggap na pag-ulan dito po sa eastern section ng Visayas dahil po sa epekto ng ating shear line. Nag-extend din po yung epekto ng ating shear line sa malaking bahagi ng Bicol region. Kasama po dyan ang areas ng Mindoro, Romblon, maging dito sa area ng Quezon at ilang bahagi ng Laguna at Batangas. Ito po ang nagdadala po ng mga mataas na tsansa ng pag-ulan at medyo kapag meron tayong thunderstorms, malalakas na bugso ng pag-ulan na minsan may kasama rin pong malalakas na hangin. Kaya mag-ingat po tayo lalong-lalo na kapag meron tayong mga thunderstorms. At magpapatuloy po ang epekto ng ating shear lines sa mga susunod pang mga araw dahil yung ating amihan ay nagpa-fluctuate po, lumalakas at muli pong lalakas, humihina, lumalakas at nag-aakyat baba po yan. Hanggang sa susunod na linggo pa po yan. Yung ating amihan naman ay nagdadala ng malamig na panahon sa malaking bahagi po ng Luzon at medyo maulap pong panahon natin sa ilang bahagi ng Aurora, Quezon, kasama na po dyan ang mga kabundukan ng Cordillera. Kaya asahan na po natin ang malamig na panahon, lalong-lalo na sa gabi at madaling araw. Kaya ugaliin po natin ang pagdadala ng anumang pananggalang sa lamig para makaiwas po tayo sa sakit kagaya po ng nangyayari sa akin. Dito lang po sa Metro Manila, magiging maliwalas pa rin po ang ating panahon. Mababa po ang ating tsansa ng pag-ulan sa umaga hanggang tanghali. Pero pagsapit po ng hapon, maulap po ang ating panahon. At lalong-lalo po sa gabi at madaling araw, mas bumababa po o bumabagsak po yung ating temperatura. Kaya mag-ingat din po tayo dyan at mag-ready rin po tayo sa mga possible na mahihinang pag-ulan tuwing sumasapit po ang hapon at gabi. Bago na mga kapatid, ang ating araw po ay medyo late pa rin sumisikat. Yan po ay maya-maya lamang 6:22 ng umaga at muli po yung lulubog mamayang 5:40 ng hapon. At yan po na latest sa ating lagay ng panahon ngayong Lunes ng umaga. Muli ako po ang inyong Weather Tito Alvin na laging may panahon para sa iyo. Mga kapatid, dito Alvin Pura po na laging may panahon para sa iyo, umaraw man o umulan, dapat laging handa. Kaya para maging updated sa pinaka-latest weather updates, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.